May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antukik si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Kadiri ka, hindi kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tori ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Buti nga! Sabi niya kay Leo. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin din to! Sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na Koreano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa Pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bati! Sabi ni Carlo kay Anton kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo ba makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kaibagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila. Sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita. Sabi niya kay Susie na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko. Sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna maglaro, tapos ako naman ha. Sabi niya kay Lara. Inaniyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tori ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Madungis ng mukha mo, Abby. Ay, oo nga, Buboy. Ang dungis na nga ng mukha ko. Ay, tangka. Aba, ginagamit na nila ang mga salitang natutunan nila mula sa kwentong Ang 10 Magkakaibigan. Ang ibig sabihin po ng madungis, marumi. Koreano po. Ibig sabihin, isang mamamayan na mula sa bansang Korea. Ang tore, isang mataas at makitid na bahagi ng bahay
o gusali. Nasagi, ibig sabihin, ay nabangga o natamaan nang hindi sinasadya. At natutunan din natin ang paglalaro ng pompyang. Tara, Ate Michelle! Tara, laro na tayo ng pompyang kasama si Buboy, Ate Michelle. Sige, tara. Tara po! Oras na pala sa paborito kong palabas. Ay, oo nga pala, Ate Michelle. Tara, Ganun open ba? natin TV. Sige, saan na ba yung... ayun. Oh, sige, manood na kayo ni Abby, ah. Kamahalan, ano po ang inyong suliranin? Naku, mabutit dumating ka. May narinig kasi akong awitin at nalilito ako sa salita dito. Anong awitin po yon, kamahalan? Ganito, ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya't tinakpan niya ng bubble gum. Opo, kamahalan. Alam ko po ang awitin na yan. Pero, ano po ang suliranin? Ang sabi kasi sa awitin, ang jeep ni Mang Juan ay may butas sa gulong. Eh, lahat naman ng gulong may butas, hindi ba? Ito, ang laki-laki ng butas. Yun lang po ang suliranin ninyo? Oo, di ba? Napakalaki suliranin nun. Ganito po kasi yan, kamahalan. Ang butas na tinutukoy ng awitin ay butas sa goma ng gulong mismo. Kaya nga ito nilagyan ng bubble gum dahil nakakalabas ang hangin ng kanyang gulong. Ganun ba? Naku, maraming salamat ha. Napakasaya ko na ngayon. Parang gusto kong kumanta. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Ang jeep ni Mang Juan may butas sa gulong. Kaya tinakpan niya ng bubble gum. At dyan nagtatapos ang ating kabanata sa araw na ito. Paalam! Oh, kumusta yung pinanood ninyo? Nakakatawa po kasi yung Reyna na hindi alam kung... Ate Michelle, kamukha niya po yung Reyna dun. Sandali lang, may tumatawag. Hello? Opo, sige, palalabasin ko na po siya. Sige po, paalam. Abby, andyan na yung sundo mo sa labas. Ay, sige. Paalam! Paalam, Abby. Salamat sa pagsama niyo sa amin at pakikipaglaro, ha? Hanggang sa uulitin. Paalam!